balita para sa mga kababayan po nating nakikipagsapalaran bilang seaman, kaakibat na ang kanilang paglalakbay ang panganib na makaenkwentro ng mga pirata sa laot. Sa kabila nito, dumarami pa rin ang mga Pilipino nag-a-apply para maging marino. Ang pangunahing pang-akit sa kanila, malaking sweldo. Yan ang special report ni Deo Bugawisa. Marami sa atin sa pelikula lang nakakakita ng mga pirata, pero sa mga Pilipinong marino, bahagi na ito ng kanilang trabaho. Nito lang Enero, isang Pinoy na seaman ang namatay sa kamay ng mga pirata sa bansang Somalia. Sa kabila nito, box office hit pa rin ang pila ng mga nag-a-apply na seaman sa Maykalaw sa Maynila. Si Mang Tata na isang bosun o foreman sa barko, 4 na buwan nang pabalik-balik dito. May edad na pero nagbabakasakali pa rin siyang muling makasampa sa isang international vessel. Mas pipiliin pa raw niyang makipagsapalaran kahit pa sa mga lugar na maraming mga pirata, kesa naman daw tumirik ang kanyang mga mata sa kakahanap ng swerte dito sa Pilipinas. Ang basic ko 698, lalo na kung dadaan kami sa Somalia, medyo may extra na sa verde na sa basic namin, umabot kayo ng mga tuto. Ayon sa Philippine Overseas Employment Administration, doble dapat ang basic pay, overtime pay at leave pay ng isang seaman na naglalayag sa mga high-risk zone. Ito marahil ang dahilan kung bakit umakyat pa ang bilang ng mga marinong Pinoy na nangingibang bansa sa kabila ng patuloy na pagtaas ng mga insidente ng pamimirata sa buong mundo. Sa pinakabagong Global Piracy Report ng International Chamber of Commerce, tumaas ng 6% ang bilang ng mga nabibihag na marino nito lang nakalipas na 4 na taon. Kaya't ang deployment ban sa mga lugar na deklaradong high risk o lubhang delikado, mahihirapan daw maipatupad. We cannot afford to not to deploy because hindi pwedeng i-ban despite the presence of piracy in the Gulf of Aden or within the coast of Somalia. No? Hanggang ngayon, isa pa rin ang Pilipinas sa mga nangungunang supplier ng seaman sa buong mundo. At taon-taon, halos 2% ng kabuuang kita ng bansa mula sa dugot pawis ng mga kababayan nating seaman. There's a very huge and bright future for Filipino seafarers in the international commercial vessels. We must not rest on our laurels. The goal is to maintain our leading position as the leading supplier of seafarers. Hanggang ngayon, may 138 Pinoy ang bihag pa rin ng mga pirata sa iba't ibang barko sa buong mundo. Deo Bugawisan, nakatutok 24 oras. Balik tayo dito sa balitang sa loob ng Pilipinas. Hinarang ng pamahalaan lungsod ng Muntinlupa ang ordinansa ng Barangay Ayala Alabang. Sa naturang ordinansa, kailangan magpakita muna ng reseta yung mga gustong bumili ng kondom. Pero nanindigan ng Barangay Ayala Alabang na tuloy ang kanilang laban. Nakatutok si Cara David. Hindi pa maaaring ipatupad ang kontrobersyal na ordinansa ng Barangay Ayala Alabang ukol sa kondom at contraceptives. Ayon sa lokal na pamahalaan ng Muntinlupa, hindi pa raw ito aprobado ng City Council at kailangan pang dumaan sa proseso. May ilang mga probisyon din daw ito na taliwas sa mga national policy. Pinagbabawalan nila yung mga barangay health workers na umikot, mamigay ng contraceptives, in conflicto doon sa doon sa directive ng Department of Health. Ang dami nilang national law na nasasagasaan. Sa ilalim ng ordinansa ng Ayala Alabang, bawal magbenta, magpamudmod at mag-advertise ng hormonal contraceptives at IUD sa teritoryo ng Ayala Alabang. At kung bibili ka ng kondom, dapat daw may reseta. Aminado ang Barangay Ayala Alabang na hindi pa inaaprubahan ng City Council ang kanilang ordinansa. Nasurpresa nga rin daw sila na inuulan na sila ng batikos gayong hindi pa naman daw final ang ordinansa. Yes, it can change. Pwede magpalit. Hindi pa naman it's not cast in stone, no? That's why it's still in the process. Kaya nagulat nga kami na marami nagsasabing final na ito. Hindi pa po final yan. It's still in the process. Pero taliwas ito sa unang pahayag ni Attorney Luis Sison na spokesperson ng barangay ukol sa ordinansang ito. This is already in effect. You're being given a chance to comply. Acted na to, this will take effect na po. No, it has taken effect. It has taken effect. Yes. Speaking for the pro-life, I think this is absolute right because he's done his homework. But certainly that is not for the council because the council has a different
issue. Nilinaw naman ng Barangay Ayala Alabang na sa kabila ng batikos, hindi raw sila aatras sa laban. We want to make it very clear that we have followed the process and we're not in remorse for any action that we've taken. And if events happened in the middle of all of this, which we were also surprised at, tough. Magpapatawag ng public hearing sa susunod na Martes ang pamahalang lokal ng Muntinlupa ukol sa naturang ordinansa. Kaugnay nito, nagtali ng pink ribbons ang Gabriela Women's Party sa Mabuhay Rotonda hanggang Batasan para ipanawagan ang pagsasabatas ng RH Bill. Nais nilang maisama ito sa priority bills ni Pangulong Aquino. Bukas inaasahang talakayin na sa plenary ang RH Bill sa mababang kapulungan. Cara David, nakatutok 24 oras. Kaligtasan mo sa Alerto 24. 5 preso ng District Jail sa Teresa Rizal ang pumuga kaninang madaling araw. Patay ang isa sa kanila matapos makipagbarilan sa mga pulis. 3 ang balik kalaboso habang ang isa pa ay tuluyang nakatakas. Si Dano Tingkungko, naka-Alerto 24. Ganito ang itsura ng seldang nadatna ng mga bantay ng District Jail ng Teresa Rizal kaninang umaga matapos pumuga ang 5 preso mula sa seldang ito pasado alas 2 sa madaling araw. Pero mga pumuga hindi nagtagumpay. Napatay si Mario Cruz sa pakikipagbarilan sa mga tumutugis na pulis. Sugatan naman si Gary Borja at Reynaldo Tampepe na kasama ni Norman Polyarca na nahuli ng mga otoridad. Si Jomar Cruz naman na anak ng napatay na si Mario, tuluyang nakapuga. Sa inisyal na investigasyon, isa-isang pinutol ng mga preso gamit ang cutter pliers ang steel matting ng exhaust ng kanilang selda. Lumusot sa gilid at tumalon sa jail guard's desk saka inagawan ng arma sina Jail Officer 1 Roy Bangawan at Jail Officer 1 Lito Panganoran. Sumaklolo ang Teresa Police sa kalapit ng District Jail sa paghabol sa mga preso. Dito inagaw daw ng mga pugante ang isang tricycle at tumakas pa Morong Rizal. Ngayon pagdating doon sa may tuloy nga, yung tuloy ng Teresa rin ay nahalata siguro nila na hindi ko binibilisan kasi pinipisil ko itong clutch. Para huwag lang bumilis kasi alam ko may bumahabol na eh. Pero kabado rin ako. Sabi ko, baka ito pag lumaban, mararat-ratinan pati tricycle. Ka na pag hindi mo binilisan, iniisip ko rin. Madadali ka. Madadali rin ko. Yun naman, kaya hindi ko rin masyado binibilisan. May intention ko na abutan kami ng polis. Nagkaroon daw ng palitan ng puto. Napatay si Mario na naharap sa 5 kaso ng illegal drugs. Ang sugatang si Borja, possession of illegal drugs naman ang kaso. Si Tampepe, qualified object rape. Ang isa pang nasukol na si Polyarca, murder ang kaso. Ang nakatakas sa si Jomar Cruz, 3 counts of drug trafficking ang kaso. Hinala ng mga pulis, planado ang pagtakas. Wala naman po kaming report na mayroon silang masamang binabalak. At siguro gagawa na lang ito ng patong-patong ang kaso nila kaya naisipan po nila na talagang tumakas na at nakita po nila na baka wala na po silang pag-asa siguro. Wala raw hindi raw nila narinig kaya nagulat na lang sila. Kumbaga surprise attack yung nangyari sa kanila. Dahil sa insidente, sibak ang warden ng District Jail na si Superintendent Amado Concepcion Jr. na pinalitan ni Chief Inspector Melchor Antigua. Grounded naman ng 2 gwardyang naka-duty nang maganap ang pagbuga. Yung una is yung security detail nila, bakit nadalawa ang gwardya at that time. Baka ang distribution ng gwardya nila ay parang hindi tama at saka dinidetermine natin bakit hindi man lang naramdaman ng gwardya 5 yung lumabas ng selda. Paano nakapasok yung security yung flyer na yon? Although gamit daw nila sa livelihood program nila. Isang manhunt na ikinasalang pinagsanib na puwersa ng Teresa Rizal Police at BJMP para masukol si Cruz. Dano Tingkong, naka-Alerto 24. Chika Minute! Good evening mga kapuso, oras na uli para sa mga maiinit na chikang hatid ko sa inyo. Tunghayan ang pasiklaban sa red carpet ng 83rd Academy Awards. Apple the app ng Black Eyed Peas, very Pinoy pa rin daw. Marunong pa daw mag-Tagalog. Medyo, palipit na konti pero, you can't sell it, At Phil Canadian YouTube singing sensation na si Maria Aragon, nakausap ng GMA News. Ang batang Pinay, nakatunin pala sa mga programang Kapuso. Thank you. Abangan ang detalye ng mga yan at iba ko pang chika, maya-maya lang.
Salamat, Pia. Kapapasok lang po mga kapuso ng balitang ito kanina. Binalita po namin na nagbabala ang Department of Energy na may panibagong dagdag presyo po dapat nasaan sa presyo ng mga produktong petrolyo. Natanggap po namin itong balitang ito na nag-anunsyo na po ang kumpanyang Phoenix Petroleum na simula alas 6 ng umaga bukas, piso kada litro ang dagdag sa kanilang diesel. Samantalang piso at 25 sentimo naman ang idadagdag ng presyo sa kanilang gasolina. Inuulit po namin, anunsyo po ito ng kumpanyang Phoenix Petroleum, umpisa alas 6 ng umaga bukas. Tataas po ng piso kada litro ang presyo ng kanilang diesel at piso at 25 sentimo ang bawat litro po ng kanilang gasolina. Susunod! Mga tigre at iba pang hayop, kinumpis ka sa isang nasunog na bahay sa Quezon City. Mga laptop computer gusto na rin iparehistro bilang pangontra raw sa tinatawag na cybercrime. At yung mga asong yan na kung todo costume, bida sa parada sa bansang Brazil at iba pang mga balita sa pagpapatuloy ng 24 oras.